Magandang umaga sa inyo lahat. We welcome everyone sa ating Sunday School. And we are going back once again after a week of an isolated lesson from Pastor Wei and Yi. We will go back sa ating discussion pagdating sa perfections ng Diyos, which is equivalent sa doctrine ng Trinity. And this is the classical approach sa pag-unawa natin ng doktrina ng Trinity. And as we celebrate the 1700 years of the Nicene Creed, we continue to look itong mga perfections at yung mga attributes ng Diyos na again, equivalent ito sa doctrine ng Trinity. The doctrine of divine simplicity is equivalent sa doctrine ng Trinity. This is the way we understand the doctrine of the Trinity. So, nasa lesson tayo ngayon ng immutability of God. So, 5 ito, hopefully na makover natin. Ito yung doctrine of simplicity, divine simplicity. And then number 2, the doctrine of divine aseity. And then number 3, the doctrine of divine immutability. And then number 4, the doctrine of divine impassibility. And then number 5 is the doctrine of divine eternity. So itong 5 na ito, pag pinagsama-sama mo sila, actually, they are the implications and the way to understand the doctrine of the essence of the triune God. So, yan yung gusto nating makita. Hindi natin ito most likely madidire-diretso because of some commitments like the survey and other things, but we continue dito sa doctrine of immutability. Last time, nung November 23, I started yung lesson ng emphasizing that we have a more glorious God, especially on that side ng kanyang immutability, but the doctrine of immutability has suffered a lot of attacks in the modern period. So therefore, nung una, marami ang tumatanggap sa doctrine of immutability. This is a basic, an orthodox, a very historic, and classical doctrine ng Christianity on the nature of God. Pero nakakagulat, maraming mga Reform and even Calvinists and even at iba't ibang mga uri ng theologians ang lumabas kamakailan or in the recent years trying to argue that there is actually no divine immutability, but what we have is what they call yung divine mutability, that at times because of the relationship ng Diyos sa tao at sa creation, naapektuhan ngayon ng Diyos kaya nagkakaroon ng changes sa Kanya. Kaya ito yung gusto nating tingnan, ito yung mga questions on immutability. On the other hand, dahil magpapasko din, napapanahon na tignan din natin, ano ba yung kinalaman ng incarnation sa doctrine ng immutability? Marami ang nagsasabi, because of the incarnation, walang tunay na incarnation kung merong tunay na immutability. Kasi the mere fact na may incarnation, nagkaroon ng pagbabago sa Diyos. So, tingnan natin. Sa Philippians 2:6-7, a very famous verse about the condescension ng second person of the Trinity, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So, itong word na ito, emptied, this is the Greek word kainos, at dito lumabas yung tinatawag na kenosis o yung tinatawag na kenotic theory. So, itong kenosis, this is what has come to understood as divine emptying. So, anong ibig sabihin nitong verse 7 na ang Panginoong Diyos, ang second person of the Trinity, He emptied Himself by taking the form of a servant. That's the incarnation. So, papaano ito? Kaya, tingnan natin. Since God is self-existent, sinabi natin, He is immutable. Pag sinabing immutable, thank you. He is
free from change, free from accession, diminution, growth or decay, free from the effects of time, free in relation to creation. Yan ang ibig sabihin ng immutability. Napakahalaga niyan because sinasabi niyan, walang anumang bagay, pangyayari, tao, anumang creation or creature ang makakapaggambala at makakaapekto doon sa pagka-Diyos ng Diyos. Hindi siya kumukonte, humihina, hindi rin siya lumalakas. Pag sinabi mo kasing lumalakas siya, ibig sabihin, hindi siya ganun talaga nasa superlative ng lakas because kailangan pa siyang mag-improve and therefore He is not perfect. So pag sinabi natin na hindi niya kailangan lumago, it is actually a positive thing. Sa ating mga tao, kailangan nating lumago. That's a positive thing sa atin. Kapag ikaw ay immutable at ikaw ay sabi nga ni Kevin DeYoung, kung ikaw ay masamang tao, masamang nilalang, at immutable ka or masamang being, that's a bad thing. Kasi wala nang pag-asa sa'yo. Pero if you happen to be a good, a benevolent, and a gracious being, and then you are also immutable, that is something na wala ka masasabi na napakaganda. So, pag sinabi natin na immutable, a change in God, even if it is for improvement, is already a slander to His perfection. Kaya yung language ng change pagdating sa Diyos, yung tinatawag na mutabilist language, yung mutable na language para nagbabago, yung lengguwahe, in Scripture, considered ito na anthropomorphism at anthropopathism. Yung anthropos, wag tayo masyadong ma-discourage sa mga to, madali lang ito kung ituturo naman. Anthropos, man. Ang ibig sabihin ng morphism is from the word morphe, that is form or change, that is form, that is the form of man. So, anthropomorphism, yung external at yung parts ng tao, ginagamit para malaman natin paano nakikirelate ang Diyos sa atin. Pero pag sinabi natin, alam ng Diyos ang ginagawa natin, ang sasabihin ng Scripture, the eyes of the Lord are in every place, beholding good and evil. Yung anthropopathism, ito yung anthropos at saka phatos. Phatos is emotion. So, the Bible is using the emotions of man para i-describe yung Diyos at maintindihan natin. So therefore, pwede nating isipin na ang Diyos ay may emosyon na katulad natin pag sinabi that God is a jealous God. Ang isipin natin, ang Diyos ay nagsiselos katulad natin pag nagsiselos tayo na may pinapaborang ibang tao, kaya may nakikita tayo na minamahal ng taong mahal natin, nagsiselos tayo, inisip natin ganun ng Diyos, that would be wrong because what we are trying to do is ginagawa natin, iniisip natin ng Diyos base sa nangyayari sa atin. Hindi ganon ang mutabilist language. Ang mutabilist language, ang purpose niya para maintindihan lang natin kahit papaano, kahit konti, ang Diyos sa kanyang perfections. Kaya gumagamit ng tinatawag na figures of speech o yung analogical language. Sabi ni Brunner, a changing God would result in changing norms, and changing norms are no norms at all. So, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon, meron tayong immutable God. That is our bedrock of faith. Kaya nating ibuhos ang buhay natin at hindi tayo mangangamba na pag tayo namatay, wala pala tayong Diyos na harapin at sasabihin natin na sayang lang. Hindi mangyayari yon dahil ang Diyos is the same yesterday, today, and forever. Punta tayo sa questions ng immutability. May mga nagtatanong, ano ba ang ibig sabihin nito pagdating sa mga ibang tao? Sabi sa Belgic Confession, we all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God, eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, almighty, completely wise, just, and good, and the overflowing source of all good. So kung makikita nyo dyan mga kapatid, ang Belgic Confession, ginamit na niya yung classical approach sa pang-unawa sa Diyos. Sinabi na niya na simple lang Diyos, tapos eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, almighty, completely wise. These are the ways paano titignan at kikilalanin ang Diyos. So,
punta tayo kagad sa unang problem. Ang problem, number one, sa questions ng immutability, kung immutable ang Diyos, bakit may nakikita tayo na language sa Scripture na ang Diyos ay nagsisisi o kaya naman ang Diyos ay nagre-relent sa kanyang ginawa? What about the references to God's repentance? Maraming beses natin ito makikita. Tingnan natin sa Scriptures, Numbers 23:19. Sabi doon, ang Diyos hindi siya nagsisisi. So, tapos mamaya papakita ko na ang Diyos ay nagsisisi. Punta muna tayo sa 23:19. God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. So, hindi daw nagbabagong isip ng Diyos. Alam naman natin, ang repentance is from the Greek word metanoia. Meta, change, noia, nuos, mind. That is the change of mind. So, hindi daw nagbabago ang isip, hindi nagbabago ng isip ang Diyos. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun, hindi siya pabago-bago. Sabi sa 1 Samuel 15:29, and also the glory of Israel will not lie or have regret. For he is not a man that he should have regret. So, hindi siya magsisinungaling at hindi rin siya magsisisi. So, malinaw dito sa dalawang passage na ito, ang Diyos ay hindi nagsisisi. Pero magugulat kayo na sinabi rin ng Bible at the same time, ang Diyos ay nagsisisi. So, nililito ba tayo ng Bible? Hindi ba natin maasahan ito? Sasabihin ng iba, tingnan mo, hindi reliable ang Bible. Tingnan mo, si Genesis 6:6, nung ang tao sobrang naging masama at lulunurin na sila sa baha. And the Lord regretted that He had made man on the earth, and it grieved Him to His heart. That is the word repent. God repented na nilikha niya yung tao. So, nagbabago ang isip ba ng Diyos? Kanina, hindi. Ngayon, nagbago. And then sa Exodus 32:14, and the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people. So, ang Diyos, nagsisi siya doon sa parusa na binigay niya sa mga tao. Paano ba to? Impulsive ba yung Diyos? Nagkamali siya? Dapat, so, pwede natin i-apply ito sa sarili natin. May mga bagay pala na pinalo ako ng Diyos, tapos pinagsisiyan pala niya. Hindi pala maaasahan ng Diyos. So, ano ito? Nagbabago ba talaga ang pananaw ng Diyos? Siya ba ay nagsisisi talaga? May ganito bang pagbabago sa Kanya? In relation sa doctrine ng immutability, sasabihin natin wala. Gumagamit ang Diyos, ang Biblia, ng mga lengguwahe ng ating emosyon at ng mga pagbabago, yung mutabilist language, para ipakita yung exact opposite, that God is immutable. Yan ang wonder ng Scripture. Gumagamit siya ng mutabilist language para i-emphasize at turuan tayo ng kanyang immutable nature. Precisely because God is consistent and He does not change in His character, He appears to change when man has changed for the better, repentance and restoration, or for the worse, apostasy, disobedience. So, ang ganito ang ginawa ng Diyos. Pwede ba ang Diyos konsintihin niya yung kasalanan? Hindi. Pwede ba ang Diyos i-reward niya yung kasalanan? Hindi. So, hindi nagbabago ang nature ng Diyos when it comes to sin. So, ang Diyos, pagdating sa sin, it's always the same. So, pagdating naman sa obedience, it's always the same. So, na-honor ang Diyos. When there is sin, there is what? Judgment. When there is obedience, there is blessing. Oh, anong ibig ko sabihin dyan? Pag ginamit ng Bible, yung word na nagsisisi siya, ang ibig niya sabihin nun, hindi actually siya nagsisisi na parang pabago-bago siya. Ang ibig niyang sabihin doon ay kung ang tao nagkasala siya, judgment ang dapat niyang maranasan. At kung siya'y nagsisi, nakapangako sa Diyos na patatawarin niya sino magsisi. Kaya nandun yung word na parang He relents sa kanyang ginawa. So, precisely because ang Diyos ay consistent, kaya gumagamit ngayon ng mutabilist language ang Scripture para i-emphasize yung kanyang pagiging consistent. Ang tunay na inconsistent hindi ang Diyos, kundi tayo. Nagbabago kasi tayo. Pag tayo nagsisi, patatawarin niya tayo.
Pag tayo ay nagkasala at nagpatuloy sa kasalanan, parurusahan niya tayo. So, tayo ang nagbabago, hindi ang Diyos. So, the promised threats of divine punishment are given with the condition of repentance attached to reverse it. Yun yung ni-reveal ng Diyos di ba? Doon sa men's fellowship namin, meron kaming diagram ni Van Til at nakalagay doon, may dalawa lang entity sa mundo. May isang malaking circle which is God at mayroong maliit na circle which is everything else or creation. Sabihin mo na creation or creature o tayo. Okay? So, dito, sa dalawang ito na nag-e-exist ngayon, makikita natin yung katotohanan na ang Diyos ay malayo sa atin at iba siya sa atin. So, ang tawag dito yung creator-creature distinction. So, merong distinction. Pero dahil ang Diyos ay mabuti sa atin, ginusto niya na mag-intervene at pumasok sa atin, nagkaroon ng tinatawag na creator-creature relation. So, may relasyon tayo sa creator dahil sa pagkokondescend ng Diyos, binuksan niya yung iilang bahagi ng kanyang pagka-Diyos para makita natin kung sino siya. So, itong bagay na nakikita natin ito lang yung alam natin sa Diyos. Hindi natin siya pwedeng alamin sa lahat. Yung kakarampot na pinakita niya by special revelation, doon natin siya maunawaan kung sino siya. Hindi dapat natin siya unawain depende sa nakikita natin sa mundo. Halimbawa, yung mga Greek mythology, no? Finasyon nila yung Diyos nila, may Diyos na parang bugnutin, no? Gagawa tayo ng Diyos na ganito. Ganito yung Diyos na hindi pwedeng ganon. Ang Diyos, makukonceive dapat natin siya not by our own imagination, but by His self-disclosure. Pag sinabi ng Diyos na merciful siya, ganon ang dapat na isipin natin sa Diyos. He is a merciful God. Pag sinabi ng Diyos that He is a jealous God, Holy God, ganun dapat natin siya isipin kung paano ni-reveal ng Diyos ang sarili niya. Kaya nung sinabi niya na siya, pag tayo nagsisi, may condition ng repentance, meron siyang pangako ng forgiveness, pwede nating sandalan yon at hindi kailanman magbabago yon. Kasi meron siyang ni-reveal sa atin, may pangako siya sa atin. Kaya nagmumukhang nagbabago siya sa language, pero ang totoo, siya ay hindi nagbabago. The change is not actually in God, but in the creatures, which is promised by divine revelation that God is so immutable that we can expect His response. Ang ganda nito Pinapakita talaga na immutable ang Diyos kasi hindi, di ba may time na may nangako sa inyo, patatawarin kayo, tapos nung nag-sorry kayo, hindi naman kayo pinatawad. Ang Diyos hindi siya ganun. Immutable siya. Pag pinangako niya na if anyone comes to me and repents of his sin, God is just and He will just and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Anytime, any day, any year na lumapit tayo sa Diyos, immutable siya na according doon sa sinabi niya. Kaya ito yung sinabi ni Wilhelmus Abrakel, sabi niya, when repentance is attributed to God, dito dapat yun. This does not suggest a change in himself, but rather a change in activity in comparison to a prior moment towards the object of that activity. This change being according to his immutable decree. So, ang pagbabago ay actually wala sa kanyang pagka-Diyos. Okay? Wala sa kanyang pagka-Diyos, ang pagbabago ay doon sa tao o sa kanyang kausap. Ganito rin yung sinabi ni Samuel Parkinson, the Bible present God's immutable attributes with mutable languages. Yan yung sinabi niya sa kanyang book na Irresistible Beauty, the Beholding the Triune Glory in the Face of Jesus Christ. Sabi niya, the so-called mutability passages do not intend to communicate any kind of metaphysical mutability on God's part. Ibig sabihin,
kapag may nakita ka daw na text patungkol sa pagbabago ng Diyos, hindi ito nagpapakita ng pagbabago sa Diyos, but are rather highlighting certain immutable attributes with mutable language. Such language accommodates human understanding. God uses mutable language to describe Himself to His creatures because mutable language is the only language they have. So wala tayong ibang choice kundi kunin yung language na naintindihan natin at yun yung paraan para kahit papaano maunawaan natin ng kaunti ang Diyos, but at the same time, yung kaunti na yon ay genuine at true and reliable. Huwag natin isipin na dahil konti lang ang alam natin, hindi na siya reliable. The fact is, galing ito sa Panginoon. Sabi naman ni Dolezal, He unchangingly wills changes in His ad extra dealings. Pasensya na kayo doon sa word na ad extra, maganda rin na wag tayo ma-discourage dito. Ang ad extra, hindi yung parang extra rice. Ganun. Yung ad extra is yung mga relations ng Diyos outside the Trinity. Yung kanyang pagkilos, yung kanyang work outside the Trinity. Pero meron siyang relations inside the Trinity, ang tawag doon, ad intra. Okay? Yung ad intra, yan yung essence niya. Hindi pwedeng magkaroon ng changes pagbabago doon. Yung ad extra, ito yung pagkilos niya. Creation, providence, covenant, redemption. Okay? So, unchangingly wills changes in His ad extra dealings sa atin. Sabi ni Dolezal, sa all that is in God. God alters the revelation of Himself without altering Himself ontologically. Pag sinabing ontological, ito yung reality. Hindi niya binabago ang kanyang sarili in the real sense. He unchangingly wills changes in His ad extra dealings with creatures without willing or experiencing a corresponding change of agency in His own intrinsic actuality. Ang ibig lang naman sabihin ni Dolezal doon, kapag nagkikipagrelasyon ng Diyos sa atin, hindi actually siya nagbabago, binabago ang kanyang sarili. Okay? Sa kanyang pakikideal with sa atin, ay hindi siya nakakaranas ng anumang changes. Kasi may mga theologians na nagsasabi dahil nakipagrelasyon ng Diyos sa atin, nagkaroon ngayon ng changes sa Kanya. Kasi napiplease natin siya, napapasaya natin siya. So parang ang Diyos ngayon, biglang sumaya. Sabi naman nila Dolezal, pag sinabi mong sumaya ang Diyos, ibig sabihin may mga bagay na dati hindi siya ganun kasaya. Sabihin, hindi siya perfect. This is a slander sa Kanyang deity, sa Kanyang aseity, sa Kanyang perfection. So, yun yung delikado dito. Ang classical theism insists na naintindihan lang natin ang Diyos using analogical language. Ang analogical language po is analogy. Okay? Analogy. When representing God's dealing with us, yung sinabi ko kanina, anthropomorphism and anthropopathism. Okay? Basahin natin uli itong si Parkinson sa kanyang Irresistible Beauty. If one can call God's nostrils anthropomorphic, why can one not call His repentance anthropopathic? Pag sinabing nostrils ng Diyos, ito yung para ipa-emphasize na mahaba yung ilong or mahaba yung pasensya niya. Ganun ang ibig niya sabihin eh. Alam natin, wala naman nostrils ang Diyos. Pero binanggit sa Bible na may nostrils ang Diyos, pero ang ibig sabihin nun, mahaba ang ilong, mahaba ang pasensya niya. Pero hindi ba natin isipin na pag sinabi namang repentance, it's the same thing. Anthropopathic. The ontological creator-creature distinction and its epistemological corollary, the archetypal-ectypal distinction of creator knowledge and creature knowledge, necessitates a linguistic corollary. A distinction between univocal and analogical language. Creator language is univocal and creature language is analogical. In a real sense, all our language about God is analogical since God alone can speak of God and to God in an absolutely univocal sense. This means all His self-disclosure is accommodated and mediated through analogical speech. Actually, kinote ko to, not really to confuse you. Gusto ko lang marintandaan nyo yung word na analogical sense para mag-simmer siya sa mind natin na ang way lang natin sa pag-unawa sa Diyos is through analogical sense, analogy.
So nakikita natin, di ba, kung paano natin ngayon naintindihan ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia, ay paano natin nakikita yon pag-ibig ng husband sa kanyang wife. Ito yung mga analogical sense. Mas naintindihan natin. Kasi kapag ginawa natin na let's say ito ang Diyos, Trinity yan, at nandito ka, paano mo yan? Merong divide. Hindi ka makakatawid. Hindi mo malalaman paano sila yung relation nila. In fact, pag tiningnan mo itong Trinitarian God dito, napaka-konti at napakatipid lang ng Biblia paano niya ni-reveal sa atin paano sila nakikirelate sa isa't isa. Alam niyo kung paano? Pinakita lang na ang Father unbegotten, yung primacy niya, yung Son begotten by the Father, yung filiation, tapos yung pangatlo, yung spiration, which is yung Spirit proceeds from the Father and proceeds from the Son. Ganun lang yung relation na nireveal ng Diyos sa atin. Di na natin pwedeng i-assume na yung tatlo na yun, nagsasubmit sila sa isa't isa forever, for life. Hindi ganun. Pag iniisip natin ng Father, the Father is the unbegotten Father. The Son is the begotten of the Father. Ang Spirit, siya ay proceeding from the Father, proceeding from the Son. Ganun lang natin sila unawain doon. Pwede natin silang unawain karagdagan dahil pumasok sila sa history. Pinakita nila, nung nilikha nila yung mundo, nagkaroon tayo ngayon, nakilala natin sila as Creator. Nung niligtas nila tayo, kilala natin sila as Redeemer, Savior. Nung nakilala natin sila bilang mga provider ng pagkain, nakita natin sila provider, protector. Ang dami ng mga pangalan na nakikita natin. So, analogical ang paraan ng pag-unawa natin sa kanila. Now, ito yung pinakamahalaga sa lesson natin, yung problem number 2. So, I hope na-establish na yun na kapag nakita natin, no, si repentance. Nung bago kasi akong Kristiyano, isa ito sa naging interest ko kasi nung nalaman na nag-aaral ako ng Bible at na-invite ako ng Baptist, may pinsan or may kamag-anak akong dating daan at tinry nila, of course, na kaysa pumunta ka dyan, dito ka. So, naka-attend ako ng mga lessons ng dating dance dun sa kanilang ADD Center. At isa sa pinangangalandakan ng kanilang tagapagturo ay ang tanong na may kahinaan ba ang Diyos? Kung ikaw ay Trinitarian ngayon at classical theist, alam na alam mo, heretiko tong tanong na to. Kasi may kahinaan ba ang Diyos? Pero pinangangalandakan niya, meron, na-discover daw niya at hindi alam ng mga pastor. Tinutukoy niya yung 1 Corinthians 1 that the weakness of God is stronger than the strength of man. Isipin niyo yun. Sinabi lang na ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kalakasan ng tao. Inassume na niya dahil yung language na yon ay literal, ontological sa Diyos. Pero hindi siya ontological. Pag sinabing ang Diyos ay, ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas sa kalakasan ng tao, hindi ontological reality yon, analogical yon. Ang ontological reality, totoong may kahinaan ng Diyos. Pero hindi ganun, alam natin. Pag sinabing ang kahinaan ng Diyos, analogical, pinapakita lang na kahit gaano kalakas ang pinakamalakas na tao dito, kahit yung pinakamaliit na kapangyarihan ng Diyos, hindi uubra ang tao. Pinapakita lang dito yung superiority, yung difference ng Diyos sa tao. Okay? Tapos may tanong pa siya, may kamangmangan ba ang Diyos? Again, gano'n na naman sa 1 Corinthians. May kamangmangan. Sabi niya, ang kamangmangan daw, the foolishness of God is wiser than the wisdom of men. Again, ganun ang ibig niyang sabihin, pero it's really garbage. Now, problem number 2. What about the references ng God emptying Himself in Philippians 2:5-8? Ito, pinag-uusapan ito ng mga men even before, hindi lang na ngayong taon na ito. Maganda na dahil kinanta natin kanina yung Hark the Herald, Angels Sing. Sabi dito sa Philippians 2:5-8, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped,
but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. So most likely him ito, no? Ito yung, ano ba yung pangalan nito? May word na Christi siya. Ito yung hymn sa ancient church, itong portion na ito. At sinasabi niya dito sa verse 7, he emptied himself. Anong ibig sabihin ng he emptied himself? So, si Paul, meron siyang tinutukoy na divine emptying, a kind of emptying nung nangyari ang incarnation. Kasi in the form of a servant. So, let me ask you, let's say you're an ordinary Christian. You don't know much of theology. Pero alam mo, nung nagkatawang tao ang Diyos, may ginamit na word na emptying. Ang tanong dito is, sa paanong paraan na inempty ng Diyos ang kanyang sarili? Alam nyo, lumabas ang isang malaking controversy dito, yung tinawag na kenotic controversy. Yung kenotic controversy ay galing doon sa word na kinos, which is empty, at pinagmulan niya ng kenotic theory. Mas gusto ko pag si R.C. Sproul lang nagbabanggit dito. Hindi niya tinatawag na kenotic theory, tawag niya dito kenotic heresy. Kasi heresy ito. Dahil pinapakita na ang Diyos ay meron siyang iniwan sa kanyang pagka-Diyos. Pero alisin muna natin yon. Isipin muna natin ano yung Greek word at ano yung ibig sabihin nito. Now, against classical theism, chinarge ang mga classical theist na nagsabi na kung gusto natin maging genuine ang incarnation, God in the flesh, emptying of the divine, John 1:14 at ano pang mga verses yan, kailangan ang logos dapat makaranas ng real change. So, sabi nila sa mga classical theists at sa mga Orthodox Christian, kung gusto nyong seryosohin talaga yung word na ito, yung incarnation, dapat tanggapin nyo, nagkaroon ng changes. Kasi tignan nyo, si Paul, sinasabi niya, divine emptying. Nag-empty ang Diyos, nagkaroon siya ng changes ngayon. Ang conclusion, hindi immutable ang Diyos. Pag hindi mo binibitag nila yung mga classical theists, pag hindi mo inamin na ang Diyos ay nagbabago, ibig sabihin ng incarnation, peke. Kasi, paano siya magiging totoo na incarnation kung walang emptying? Kasi sinabi niya, para magkaroon ng incarnation, karoon ng emptying. So, merong pag-alis, merong pag-alis sa ganon. Si Jean Galot, sabi niya, to have a real incarnation demands an authentic innovation in God Himself. The mutability of the incarnation. So you see, these are the theologians now who rejects the immutability of God via the incarnation. So kumbaga sa kanila, tanggap namin yung immutability ng Diyos. Pero ngayong tiningnan namin ang incarnation, sobra namin siyang na-appreciate ang incarnation, nagkaroon ng mutability, nagkaroon ng changes kasi human nature, divine nature, di ba? Lagi natin sinasabi na idagdag. Di sabihin na apektuhan yung divine nature. So, papaano yon? Si R.T. Mullins, sabi niya, the incarnation seems to be a clear example of God the Son undergoing a change. Hindi niya sinabi yung si Jesus na human nature sa Luke chapter 2 na He grew sa favor ng men. Ang sinabi niya dito, God the Son, this is the second person of the Trinity, undergoing a change. Pag sinabi mo undergoing a change, yung Son of God, ibig sabihin, hindi siya perfect. So, perfect siya, pero nung nagkaroon ng incarnation, He ceased to be perfect. Ang classical theism, ayaw nila magpatalo, matitigas ang ulo. Sabi nila, ang incarnation compatible sa immutability ng Diyos. So, walang magbabago, walang maapektuhan, walang problema. We can believe in the incarnation of Christ na genuine and at the same time, immutable ang divine nature ni Christ. So, incarnation, para sa kanila, is equal
to immutability of Christ's nature. So, yung divine nature ni Christ. Alam naman natin, yung human nature ni Christ, nagbabago yun. Naging baby siya, di ba? So, what are the views here? May tatlong views na titingnan natin. Number one view, Jesus emptied His divine attributes in order to be man. The infinite became finite. Ang language dito is divestment. There's a genuine divestment of godness. So, ibig sabihin, may pag-alis at pag-abandona sa pagka-Diyos ng second person of the Trinity. Okay? Tatawagin natin ito, according kay Dolezal, na divestitive termination. So, nag-divest siya ng pagka-Diyos niya. So, ito yung kenotic theories. Okay? So, kenotic theory, this is the concept that teaches that the Logos, in becoming man, He truly and genuinely gave up some of His divine attributes. Nagkaroon ng divine emptying. So, most likely, ano yung naisip nyo na text na nawala yung divine attribute niya? Omniscience. Di ba yung sinabi niya na yung pagbabalik ng Son of Man, not even the Son of Man knows. Not even the angels. So, again, yung napuntahan ko sa Apalit na preacher, sabi niya, hindi alam ni Kristo ang lahat. So, para sa kanila, iniwan yung pagka-Diyos. Diyos siya dati, pero iniwan niya, kaya hindi siya ngayon omniscient. That is view number one, kenotic. And alam niyo, this is held by some who rejected classical theism and many openly heretics. Yung mga heretics na mga unbelievers, they hold to this kenotic theory. Kaya they don't believe Christ as God. The problem is, yung iba, Kristiyano, nagpapakilala, pero they reject yung classical orthodox, classical theism that they want to admit na si Kristo meron siyang iniwan doon sa ano. But the problem is for God to lay aside all or even some of His attributes is equal to saying that tumigil sa pagka-Diyos ang Diyos. Tama? Kasi all that is in God is God. Di ba? Wag mo siyang tingnan na parang isang circle lang na ang part na yon hindi naman siya Diyos. Part yun ng Diyos. God is without parts. God is simple. Ganun ang substance at essence ng Diyos. Hindi natin siya titignan na parang, again, pizza na pag hinati, mahahati siya sa dalawa. Hindi ganun ang essence ng Diyos. Okay, view number 2. Jesus emptied His divine prerogatives, hindi yung divine attributes. So, hindi yung divine attributes ang dinivest, kundi yung privileges, prerogatives. He laid aside His divine privileges, siya yung hari, siya yung sinasamba, pero bumaba siya dito. Yun yung ibig sabihin nun, nagkaroon ng humiliation. Not His attributes in order for Him to add a human nature. So ito yung word na pagdaragdag. So kanina, binawasan yung pagka-Diyos, so subtraction. Ito naman, addition. Di ba pag sinabi, He added upon Him a human nature. So minsan may language tayong ganon, idinagdag sa Kanya ang katawang pantao. Ang tawag natin doon, augmentative termination. So kanina, divestitive, divest, inalis, ang pagka-Diyos. Ngayon naman, dinagdag. So kung pwede, mathematical tayo, subtraction, at addition. Okay. So, subtraction and addition tayo ngayon. At ito yung view ng marami na hindi classical theists. Sabi niya, the classical theologian thinks about the incarnation in terms of an addition. Before the incarnation of the Word, the second person of the Trinity had one nature, divinity. In the incarnation, a second nature is added, humanity. The kenotic theologian, by contrast, understands the incarnation in terms of a divestment. The kenoticist believes that the scriptures saying that the incarnate came down from heaven and emptied Himself cannot be explicated by the notion of an assumption of a temporal, limited, and suffering human life, but needs to be explained by a theory of real abandonment. So,
makikita natin dito yung truth, yung position na yung view number 1 is subtraction ng kanyang divinity. Ang number 2, yung addition ng human nature, augmentative, na augment, dinagdag. Ang sabi ni Dolezal, okay naman na yung yung iba, okay na sila dun sa word na dinagdag kasi si Jesus, second person of the Trinity, dinagdag yung human nature. Pero sabi niya, may mas maganda at may tama na language. Ang tamang language, yung view number 3, yung tinatawag na terminative assumption. Yung more refined than the second view. Na pag tinignan daw natin ang incarnation para hindi magulo yung immutability ng Diyos, wag nating sabihing added. Added yung human nature. Sabihin natin, He assumed a human nature. In-assume niya yung human nature, hindi naidagdag. Kasi pag sinabing naidagdag, pwedeng mabago at maapektuhan yung kanyang divine nature na naidagdag sa kanyang divine nature. Di ba? Ayaw nga natin na idadagdag doon sa kanyang divinity kasi perfect na. Di ba? So, nagkakaroon ng subsisting mula sa person at yung human nature sa hypostatic union. Yung human nature at divine nature magkasama sila, pero hindi sila magkatulad. Hindi sila nagkakahalo. Di ba? Yan yung sinabi ng confession natin. So sabi ni James Dolezal, since drawing to oneself and thereby supplying subsistence to that which is drawn necessitates neither divestment nor augmentation. The Word does not subtract or add anything to Himself in His assumption of a human nature and so requires no privation of being or passive potency in order to become flesh. Such are the fundamental claims of terminative assumption. So, again, pardon me doon sa medyo malalim na language ni Dolezal. Ang sinasabi lang dyan, iwasan na natin gamitin yung word na subtraction at addition when it comes to incarnation. Ang dapat nating word is assumption. Inassume yung human nature. Okay? Inassume. Hindi na idagdag. Kasi dito sa divestive terminative assumption, nire-reject niya yung divestitive termination na yung word, it lost something when it became a man. Kaya kinotic, nawala yung pagka-Diyos niya, nawala yung kanyang omniscience, nawala yung mga ganong bagay. So, and this third position takes the kenotic meaning seriously. Sabi ni John MacPherson, it is quite distinctly implied in the gospel story and throughout all the New Testament that Jesus Christ in His incarnate life was absolutely without the divine attributes of omnipotence, omniscience, and omnipresence. So ang classical theism at yung Orthodox Christianity, we believe that Jesus was omniscient, omnipotent, and omnipresent doon, nung panahon na yun, even nung nandun siya, pero hindi niya yun ginamit. Hindi niya yun, hindi siya sumandal doon because dahil nga sa kanyang state of humiliation. Pero hindi ibig sabihin na wala ang mga yun. Okay? Ang maganda rin sa view na ito, ina-avoid niya yung augmentative termination. So, kanina, divestitive is subtraction, and then addition, ang ina-avoid naman dito sa augmentative termination. So traditional Christology, ito yung traditional Christological orthodoxy. So most conservative scholars hold to this view with the maxim addition of human nature. So yung augmentative termination, yung addition, ito yung sikat. Even yung mga sikat nating mga professors, sabi ni John Murray, incarnation means addition and conjunction, not subtraction. So, nakita ninyo, even si John Murray gumagamit ng word na the incarnation means addition and conjunction. May problem dito actually. Yung 2:7, it speaks of taking to, not adding to. Kaya, mas accurate yung word na assumption. Kasi, yung Philippians 2:7, inamin niya talaga may divine emptying. Ang tanong na lang, anong uri ng emptying? So dapat, wag tayong gumamit ng word na adding, in addition. Doon nga sa incarnation, nagkaroon ng taking to. Hindi actually addition.
So, yun yung gusto natin na iwasan. Isang Catholic theologian, sabi niya, by becoming man, the pre-existent Christ who exists in a divine mode of being chooses a mode of existence which is a concealment of his proper being. Historical existence as man can never express what the pre-existent Christ is in himself, because this kenosis is a taking, or better, an adding. The first kind of being is not done away with. He who is on an equality with God adds something to his divinity, the form of a servant. So, we do not use itong language na ito, or we avoid the language of subtracting and adding because it is more consistent with the core doctrines of classical theism, hence terminative assumption. So, anong gagamitin natin? The better term is Christ assumed a human nature rather than there was an added human nature sa Kanya. Okay. So, this is actually pagiging faithful lang doon sa Philippians 2:7 na divine emptying, merong inalis. Kaya iniwasan lang natin yung adding, at saka pag sinabing ina-add, ay baka magkaroon ng perception that we are adding to His divine nature. So, si Thomas Aquinas, sinabi niya, this is not Aquinas, since the divine person is infinite, no addition can be made to it. Non potes e fieri additio. So, dahil ang divine person ay infinite, hindi mo daw pwedeng dagdagan. So, hindi po pwede. Kasi nga, merong hypostatic union na ang anumang nature ay nasa subsistence ng person ni Christ. Now, that's more philosophical, theological, but iniwasan lang natin, mahalaga na sa atin. Okay na tayo doon sa understanding na ang language na ginagamit natin is Christ assumed a human nature. Terminative assumption. Maganda yung si John Gill na isang Reformed Baptist or particular Baptist. Sabi niya, by the incarnation, nothing is added to nor altered in the divine nature and personality of Christ. The human nature adds nothing to either of them. They remain the same they ever were. The human nature has its subsistence in His person and has a glory and excellency given it. But that gives nothing at all to the nature and person of the divine Word and Son of God. So the human nature adds nothing. At by the incarnation, nothing is added. So, again, napakaganda na na-maintain natin ito. Okay? So, this is yung tatlong view, the subtraction, addition, and assumption. Mas maganda yung word na assume. Okay? Total, mahilig naman tayo minsan mag-assume. So, madali lang siyang tandaan. Okay? So, whenever we speak of the body of Christ, the human nature of Christ, so, let us mean that He assumed a human nature. Ang number 3 na problem is, what about the hymns ng Diyos na mamatay? Yung and can it be? The immortal dies. Di ba parang doesn't make sense. Immortal siya, pero bakit siya namamatay? Kung siya ay immortal, namatay siya, hindi siya immutable. So ito yung question din ng immutability. How come hindi ito nireject ng mga Kristiyano, lalo na mga Reform? Bakit hinayaan natin kantahin yung and can it be? So, pala kantahin natin ito habang if God is immutable, He obviously cannot die. But why many hymns talk about God dying on the cross? It is even unthinkable to say that a person of the triune God had died. This is an ontological impossibility and the highest form of heresy. Pero bakit inaawit natin ito? Well, the answer is this. Jesus has that hypostatic union, yung two natures niya in perfect unity. So, si Kristo may isang persona, may dalawa siyang kalikasan. One person, two natures. Huwag natin pagbaliktad, ha? Huwag natin sabihin, two persons, one nature. Nestorianism yon. Pag sinabi naman natin na yung kanyang human nature, divine nature, naghalo ang balat sa tinalupan,
Eutychianism yun. So, ang dapat natin gawin, may person at yung person na yan sa ilalim niya, nandun, yung two natures ni Christ. So, may divine nature, may human nature. Nung namatay po si Kristo, sino po yung namatay? Ano po yung namatay na nature? Human nature. Diba? Hindi naman pwede mamatay yung divine nature. Pero, napansin niyo ba kung paano siya tinuro sa Bible? Nung sinabi, on the third day, the human nature of Christ died. Ganun ba yung pagkasulat? Hindi. O ang pagkasulat on the third day, on Friday, he died and then Jesus rose from the dead. Napansin nyo, ang lagi, magandang lesson nito sa Christian sanctification, yung nangyari sa human nature, which is human nature, and then divine nature, nandyan si Christ, yung nangyari sa human nature, nung sinabi, namatay siya, pero nung binanggit na sa Bible, on the third day, He rose again, nandoon na He, si Jesus yon. And He was talking about the person of Christ. Tama? So therefore, alam natin, nung namatay si Kristo, namatay yung kanyang human nature, hindi ang divine nature, pero nung sinabing namatay siya, namatay yung person. Si Christ, He died. Yun yung tinutukoy. So that nung nauhaw siya, nagutom siya, alam natin din nagugutom ang divine nature, ang nagutom at nauhaw yung human nature. Pero sinabi, Jesus was hungered. Jesus was thirsty. Jesus slept. So, ang ibig sabihin, ang gumagawa yung ina-address yung person. So, meron tong kinalaman sa sanctification natin because Scripture consciously do not separate them and death is attributed to a person, not to a nature. It is accurately said that Jesus, God the Son, died even when His divine nature did not die. So that kaya natin ngayon tanggapin yung mga hymns na even the immortal dies because of the incarnation. Alam natin hindi namamatay ang immortal, pero pag tinuko yun, it is the person of Jesus Christ. Ang tawag dito sa theological term is the communication of properties. So kanina, mahilig tayo mag-assume. Ito naman, kailangan sa relationship ang communication. So, communication of properties. Ano yung properties? Nako-communicate yung properties ng divine or ng human nature doon sa person. So that sabi ng 2 London sa chapter 8 paragraph 7, Christ in the work of mediation acts according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, dahil united sila in one person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature. So that ang namatay ay ang human nature, that is one nature, pero ma-attribute na siya sa buong person. So that pag sinabi natin namatay ng Friday, wag nating sasabihin lang na namatay yung human nature ni Christ, sasabihin natin namatay si Christ. Dahil yung person ay ganon. Nakakatulong ba ito sa atin? Of course. Tignan natin ngayon yung sa atin. Ikaw bilang isang Kristiyano, ikaw ba ay depraved creature? Actually, no. If you're a Christian, you're no longer a depraved creature. Ang mas accurate ay yung terminology ni Martin Luther na you are simultaneously righteous and sinner. You are simul justus et peccator. So again, this is the person at doon ay yung kasama sinner and saint. So nandyan yan. Lagyan mo ng pangalan, ikaw yan. So, let me ask you, yung kasalanan mo, yung nature mo na sinong nakakagawa niya na ikaw ay nagkakasala? Of course, yung may remaining sins ka, yung nature mo na makasalanan, tama?
Pero pag nagkasala ka, halimbawa, nagalit ka o kaya ikaw ay nag-isip ng masama, sasabihin mo, ay pasensya ka na, human nature ko, na ganyan kita, na bastos kita. Yung human nature ko yun, huwag mong pansinin. Hindi. Aakuin mo yun bilang person. Ang nagalit yung ramen. Hindi yun sinful nature nung ramen. Ang nagalit, hindi yung laman ni sister. Ang nagkasala, yung ikaw. Pangalanan mo, yung name mo. Name drop mo. Name mo. Yun. So that, kung paanong si Christ, nung namatay yung human nature, sinabi, namatay yung si Christ. Ganun ka din ngayon. In other words, walang excuse sa ating mga sins. Ay, dahil ganito, mahina kasi ako kasi ilaman ko yan, di naman ako yan. Ikaw yan. Ang kinin mo. Ang nagkasala, ikaw. Yung buong tao. Yung person. Okay? So, ito yung isang maganda sa natututunan natin ngayon. So, ngayon, ma-maintain natin na dahil si Christ ay inassume niya yung human nature, hindi na idagdag sa Kanya, we can make sure na safe ang immutability ng Diyos. Hindi naghalo, hindi naapektuhan. Immutable pa rin ang Panginoon. So, even when Christ was in the flesh, suffering and being tempted, God remained immutable. And therefore, God is worthy of all our trust, reliance, and worship. Okay, let's pray. Father, we thank you sa tutunan namin. Truly, kailangan kaming ma-remind sa mga katotohanan na ito. Help us, Lord, na ma-savor namin itong mga bagay na ito. And, Panginoon, mas lalo kami na mamangha sa inyo pong pagka-Diyos. Lalo naming tingnan yung immutability mo. Hindi namin pwedeng pakialaman at isipin na nagbabago ka dahil sa iyong relationship dito sa lupa at sa amin. Hindi ito nababago dahil sa pakikipagrelasyon mo sa amin. Nananatiling perfect ka, nananatiling unchangeable ka, nananatiling immutable ka. At the way lang na nakikita namin to is because of our analogical way ng pagkikipag-relate sa inyo. But these are enough para sa amin na magtiwala sa inyo. Maraming salamat po ng aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mabilis na questions bago tayo Good morning po, Pastor. Ask ko lang po. Dalawang tanong po regarding doon sa pag-aralan po natin. Patungkol po sa Panginoong Jesucristo, naniniwala po tayo na nung siya'y nagkatawang tao, hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos at alam niya po lahat. Ngayon po, paano po natin papaliwanag yung sa Matthew chapter 24, verse 36, nung pinapaliwanag niya po sa mga disciples yung sa Olivet Discourse, patungkol sa kanyang pagbabalik. Sabi po niya, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Paano po natin yun sasagutin po? Katulad ng sabi ko kanina, si Christ, nung nandito siya sa state of humiliation, nung siya'y nasa incarnated state, siya ay hindi sumandal sa kanyang pagka-Diyos, pero Diyos pa rin siya, nandun pa rin yung attributes niya. Kaya hindi nagsinungaling. In fact, kasama yan sa gospel dahil tinupad ni Kristo yung kautusan ng Diyos na hindi niya gagamitin yung kanyang pagka-Diyos. So that hindi peke yung kanyang mga ginawa nung nandito siya sa lupa. Ginawa niya yung pananalangin, yung pakikipagbuno sa kasalanan, gamit ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hindi gamit ang kanyang pagka-Diyos. After that, nung state of humiliation, according sa Philippians 2, He was highly exalted above all men so that all tongues will confess Jesus and all yung mga knees, they will bow down to Him. Ang tawag na doon ay state of exaltation.
Na-exalt na siya at therefore ngayon si Christ ay alam na niya kung kailan siya babalik. That is how we explain it. Okay, pangalawang tanong po, ibig sabihin po ba nung nagkatawang tao yung Panginoong Jesucristo, nung tinutupad niya po yung kautusan, peccable po ba siya noon or impeccable po? Personally, I believe he is impeccable dahil hindi naman nawala ang pagka-Diyos niya. Nandoon ang pagka-Diyos niya na hindi hahayaan ng divine nature, of course, if we will theoretically use that term, na hindi hayaan ng kanyang pagka-Diyos na siya ay mahulog sa kasalanan. So, I believe that Christ was impeccable when He was here. In fact, yan ang position ni Mark Jones. The holiness of Christ, the church, ang salvation ng church ay nakaasa doon sa impeccability ni Christ. Okay, thank you po. Meron pa? Final question. Maraming salamat pa sa lesson. Gusto ko lang po... Tatay Peter pala. Sige po. Mamaya po, after. Sige po. Ay, hindi po. Pwede po ba natin na ipa-elaborate yung assumption ng... Para bang... pwede po ba natin i-interpret yung word na assumption as the way how Christ communicate to us? Parang ganun po ba yun? Yun po yung paano na yung pagkakatawang tao ng Diyos, yung language po na ginamit natin sa theology, paano yung Diyos ay nagkaroon siya or nag-assume siya ng human nature. Yun yung paraan na inuunawa natin yung hypostatic union, na iniiwasan nating sabihin na naidagdag sa kanyang persona kasi nga pinoprotektahan natin yung immutability ng Diyos. Kaya according sa mga theologians, mas accurate na inassume. Ano ba yung Tagalog ng inassume? Iniiwasan kasi natin minsan gumamit ng Tagalog, baka malamya or malabnaw. Ha? So, he took upon him yung human nature, created human nature by the Holy Spirit, and then, ayun. On the other hand, mananatiling mystery pa rin paano nag-exist yung hypostatic union. may pagka-Diyos and then may pagkatao. Tapos, kaya nga marami nang tumray na magpaliwanag dito, napunta sa heresy. Like si Eutychus, sabi ni Eutychus, pagka-Diyos, pagkatao, pinagsama mo. Natural, malulunod yung pagkatao sa pagka-Diyos. So, inisip niya yun. Eutychianism. May tanong po kayo, panghuli kayo, Tatay Peter. Sa concept po ng Trinitarian, talagang merong equality among them. Doon sa standard ng equality, pare-pareho. Pero So yung pong Trinitarian. yung Trinitarian concept, Ay, yes po, of course. Very strict po tayo doon. kasi sabi ng ibang sekta, Christ is totally dependent on the Father and that He prayed to the Father. Talagang dependent siya. So, nawala yung paniniwala nila sa deity ni Christ. But in our concept, talagang alam natin yung hypostatic nature ni Christ. Sa kanila may dual nature eh. Now, paano ho natin sasabihin na ay ano hong ginawa ni Christ sa kanyang deity, sa kanyang pagka-Diyos? Sinaisantabi. Parang sinaisantabi. Hindi po sinantabi, wag nating isipin na parang sinantabi, inalis niya dahil pag inalis niya. Hindi niya lang po ginamit. Ang word ng mga ibang mga Reformed theologians ay concealment, kinonceal. Kasi parang apocalypse, di ba? Parang nire-reveal, tinatago. So parang kinonceal. Kaya sabi nila,
pag gusto mo makita mo yung concealment na yun, makakasilip ka ng konti. Punta ka doon sa high priestly prayer ni Christ at nandun sa John na ang Panginoon parang pinasilip niya sa 3 disciples yung kanyang glory. Pero nanatili pa rin yung sa kanya. Tapos yung sinasabi po ninyo kanina na, ano nga ba yan? Yung eternal relations. For all eternity po, co-equal ang Father and ano. Doon lamang sa covenant of redemption na nag-usap sila na ang Father isasend niya yung Son at magsasubmit at magiging dependent ang Son sa Father. But aside from that, yung kanilang eternal relation of origin of equal po sila, co-eternal. Kasi pag sinabi mong di sila equal, that is what you call yung EFS, yung eternal functional subordination ng Son. Ito ay isang delikadong view. Thank you po. Kasi kung sinabing isang tabi, parang talagang dalawang nature niya eh. Yes. Thank you po. Pwede na po tayo mag-break muna. Salamat.